Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman pong muli ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aharal na salita ng Diyos ayon sa poimen, ang Biblia ng mga pastor. Kung tinatanong niyo po ako'y pastor, hindi po. Hindi po ako pastor, pero gumagamit po ako ng poimen. Biblia ng mga pastor. 13 simbahan, iba't ibang samahan ng denomination, dito ay nakatala. Ibig sabihin, itong poimen ay sinasangayunan nila ang nilalaman. 13 grupo ng isang mga mananampalataya ang nakatala dito. Hindi ko na po isa-isahin. Basta pag binilang ko sila, 13 silang grupo. Na ito pong Bibliang ito ay sinasangayunan nila. Amen? Amen. Siyempre naman. Pero bago tayo papalawot sa Biblia, tayo muna ay dudulog sa Diyos. Hingin natin ang tulong ng Diyos, sapagkat ito ay kanyang turo at aral, mabuting bagay na lumalapit tayo sa Kanya upang tayo ay Kanyang gabayan sa pamamagitan ng Kanyang Santong Espiritu. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa pagkakataon na binigay mo sa oras pong ito na kami po ay mag-aharal ng iyong ebanghelyo. Buksan mo ang puso ng bawat isa, ang aming mga isip, aming damdamin, na aming pakinabangan ang iyong mga turo at aral sa poimen, sapagkat ang iyong salita ay tunay na mapapanaligan. Maraming salamat po. I-bless mo po ang bawat isa na nanonood ng video ito sa aking YouTube channel. Kung sila man may kabigatan sa buhay, yung paghahanin. Kung sila man po may mga iba't ibang klaseng sakit, iyong pagalingin. Tunay nga po sa iyo, Panginoon Diyos, ay walang imposible. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, na nagsasabing, in Christ alone. Kay Kristo lamang. Ano po? Walang labis, walang kulang. Ngayon, mag-aaral tayo batay sa nakasulat. Hindi tayo nag-aaral batay sa ating kahalaman o kahalaman ng iba't ibang tao. Kasi po, ang mga tao po, pag nagsipag-aral, talagang may matalino, may sobrang matalino. Po, pero, pagkasalita ng Diyos o ebanghelyo ng Diyos, kailangan isa lang. Ang Biblia, ang ating pinagkukunan ng karunungan. Sapagkat, dito po, walang marunong ditong tao. Po, iisang marunong ang Diyos. Amen? Amen. Ganito po ang nakatala. Babasahin ko po ang isang talata dito. Dito po tayo magsisimula. Praise the Lord. Tingnan po natin ang kasulatan. Ito, meron po tayong magnifying glass para sigurado nakakabasa tayong maayos. Dito po sa Hebreo chapter 10, verse 5-6.
Dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog, at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa dambana dalhin, hindi mo kinalulugdan ang mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inianda mo ang aking katawan upang maging handog. 7. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. 8. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga halay at handog na hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog gayon sa kautusan. 9. Sa kanya idinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. Ayon. Ano po? Verse 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ginawang banal ni Yesu Kristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Praise the Lord. Maliwanag po ang kasulatan. Ang nagsasalita si Jesus, ang kausap ang kanyang ama. Ano po? Yung mga handog ng mga tao noon, hayop, para matanggal ang kanilang kasalanan, hindi na po hibig ng Diyos. Hindi na po hibig ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus, narito ako upang sundin ang iyong kalooban. So, sa madalit salita, ang handog na hayop noong para matanggal ang kasalanan ng tao ay talagang natural po yon, ayos sa batas yon sa kanila noon. Yan ay alinsunod sa batas. Nag-o-offer sila ng mga hayop upang pawiin ang kanilang mga kasalanan. Pero dumating po ang punto, hindi na ninais ng Diyos ang mga handog ng mga hayop na ginagawa ng mga tao. Sa dahilan, hindi na po nila nasusunod ang kautusan tungkol sa paghahandog ng mga hayop. Kaya po, hindi na nagustuhan ng Diyos ang ginagawa ng tao noon na paghahandog ng mga hayop. Kaya, sabi ni Jesus, pasinin niyo po ha. Meron pong binanggit si Jesus dito. Ito po dito po sa Hebreo chapter 10, 5, 6. Basahin natin muli. Dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, naparito sa daigdig. Ibig sabihin, hindi po taga-daigdig si Jesus. Ang daigdig po, itong daigdig ng tao. Po, the planet Earth. Nilahan ng Diyos ang tao dito sa mundo. Dahil diyan, nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga panghalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo nahibig sa dambana dalhin, hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog, at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan, kaya tinianda mo ang aking katawan upang maging handog. Yun. Ang Diyos po pala, pinagandahan ng katawan si Yesu Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pasinin niyo po, dahil diyan na si Kristo inaparito sa daigdig. Si Kristo, ibig sabihin, ang Kristo po walang katawan na gaya natin. Nakikita po,
Wala siyang katawan na gaya natin ng Kristo noon. Kaya ang Diyos po ay naglahan ng isang katawan upang siyang pamalit sa mga handog upang mapawi ang kasalanan ng tao. Amen. Napakaganda po, ano? Nakita ng Diyos, wala tayong kapangyarihan, kakayaan upang mapatawad ang ating kasalanan. Kasi po, yung handog na hayop, hindi na po kinikilala ng Diyos kahit na ayon pa sa batas. Okay, tuloy natin. Sinabi muna niya, hindi mo ninais o kinalugdan ng mga halay at handog na hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, kahit ito'y inihandog ayon sa kautusan. Makita niyo po. Sinusunod na po yung batas, yung kautusan sa paghahandog. Pero hindi na po gusto ng Diyos ang ginagawa ng mga tao. Ibig sabihin, na parang ganito, ay maghandog tayo ngayon. Kasi yan ang kautusan eh. Pero ang inahandog po nilang hayop, may mga diferensya. Kahit tayo sa kautusan. Kaya hindi na po ginusto ng Diyos yan. So walang maiahandog na hayop ngayon. Kasi po ang tao noon, nariyati sila. Basta nakapaghandog lang. Basta nakapaghandog lang, kahit pangit. Mga bansot, may pilay, may bulag. May mga diferensyang hayop. Ano po? Kaya hindi na po nagustuhan ng Diyos ang ginagawa ng mga tao noon. Kaya pagpasok ng panahon ng Kristyanismo, ayan, diyan na po umiral ang ating Panginoong Yesukristo. Tandaan niyo po, noon pa man umiiral na, baka ipagkakamali ninyo ha, Jesus Christ, yesterday, today, and forever. Yeah. Kaya sabi ko po nung umiral, nung ipinanganak na po dito sa lupa ng isang babae, yan. Baka kayong malilikot ng utak dyan, ha? Yung katawan ay binigay ng Diyos sa kanya. Yun po yung Jesus na ipinako sa krus. Yan po naging handog ngayon. Tignan natin. Verse 9, sa kanya dinugtong, ako'y narito upang sundin ang iyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog. Unang handog inalis. Alin po yun? Yung handog noon sa unang panahon. Inalis. At pinalitan ng handog ni Kristo. O, kita nyo po. 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Yesukristo sa pamamagitan ng misa ng paghahandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. So yung ginawa ni Jesus na paghahandog ng kanyang katawan, once lang ha, minsan lang. Di na kailangan inuulit yun. Bakit po? Sapat na, sabi sa Biblia. So maliwanag po yung offer, yung handog ni Jesus ng kanyang katawan, sapat na po yun. Ano po? Yung lumang tipan na handog ayon sa kautusan. Kaya pagpasok po ng New Testament, yan, hindi na kailangan maghandog pa ng hayop ang tao. Sapagkat si Jesus na po ang naghandog ng kanyang sarili. Amen. Napakaganda ng ginawa ng Diyos. Kita nyo po. Tayo pong tao, nagkasala tayo. Actually, dito pa lang sa Genesis, meron nakalagay eh. O ibig sabihin po ng Genesis, simula. Ano po nakalagay dito? Chapter 6, verse 5.
Sa simula pa lang po. Anong nakita dito? Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamahan ng tao sa daigdig. Hindi pa masyadong marami itong tao dito kasi nasa chapter 6 pa lang tayo eh. Itong mga taong ito po yung nalunod sa panahon ni Noe. Naalala nyo ba yung pelikula ni Noe? Yung ginawang pelikula? Oh. Yun po, yung chapter 6 po yan. Kasi laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig. Noong panahon na yon, hindi pa ganun karami ang tao, pero marami na rin pong tao noon. Pero dahil masama na po ang kanilang ginagawa, yun po yung panahon ni Noe, na pinalubog ng Diyos ang mundo. 40 days and 40 nights na umuulan. Isipin nyo po yun. At yung imbis na sipsipin ng lupa ang tubig, hindi po. Ultimo yung mga bukal sa lupa, nagbubuga sila ng tubig. Kumbaga umuulan at bumubuga naman ng tubig yung mga bukal ng lupa. Kaya itong mundo po natin, inapawan ng tubig. Namatay ang lahat, malibang kay Noe, kanyang asawa, 3 anak at 3 manugang, at saka yung mga hayop na pares-pares na pinasakay ng Diyos sa barko na pinagawa niya kay Noe. Kaya ang naligtas lang po noon ay 8 tao lamang. Si Noe at ang asawa niya, 3 anak, at saka 3 manugang. 8 tao po. Ano po, nung dumating yung malaking baha, yung pagkawasak ng mundo, namatay ang lahat. Lahat ng may buhay na gumagapang sa lupa, hayop, kung ano man yan, lahat namatay. Isipin niyo po yan. 40 days and 40 nights. Yung hindi naniwala kay Noe, namatay po sila. Kaya sabi nila, Noe, buksan mo na ang pinto. Wala pong magawa si Noe. Ang nagsara ng pinto ng barko ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya lahat ng may buhay namatay po noon. Anong sabi? Nakita ni Yahweh. Kita nyo po. Nasa langit, nakikita po yung tao. Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Yan. 6. Kaya't labis ni kalungkot ni Yahweh na nilikapan niya ang tao. 7. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga hibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe naging kalugod-lugod kay Yahweh. Kaya si Noe po, yun ang naging kalugod-lugod sa panahon ni Noe. Kaya pinagawa siya ng Diyos ng barko. Tinuruan siya ng Diyos kung paano kalaki, kataas, kalapad. At kung alin ang hayop na isasakay niya. Paris-paris na hayop. Nagtulong-tulong po silang magpapamilya. Ano po? Yun po yung kasaysayan ng Noe. Kung inyo napanood na ginawa rin pong pelikula yan. So, meron pong naligtas. So, namatay pong lahat. Yun po yung parusa ng Diyos. Ano po? Parusa ng Diyos. Kaya, doon po nagsimula yung pag-ohopper ng hayop. After ng baha, sa kasaysayan, kay Noe naman, ay kay Moises. Ano po? Pero, hindi na po naging maganda ang relasyon ng Diyos sa tao kasi po ang tao, loko-loko. Kala nila maloloko po ang Diyos. Maghahandog ba sila ng handog na susunugin mga may depresya.
hindi na po nalugod ang Diyos sa kanila. Kaya lahat ng tao nagkasala. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa kanyang panahon, walang matuwid kahit isa. Tingnan natin ang sulat ni Pablo. Dito po sa libro ng Roma, ang sabi ni Apostol Pablo ay ito. Sa 23 ng Roma, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakahabot sa kalwalatian ng Diyos. Si Pablo na apostol ng Diyos kay Kristo, ito po yung nakita niya sa mga tao. Kaya nasabi niya, lahat ng tao, pati po siya kasali doon. Maliwanag. Sa panahon natin ngayon, sa New Testament, sabi ni Pablo, lahat tayo nagkasala sa Diyos. So, wala tayong pwedeng iandog sa Diyos para mapatawad tayo. Hindi naman po pwedeng magandog tayo ng hayop. Bawal na nga yun. So, ang Diyos pa rin ang lumutas ng problema ng tao. Paano siya mapatawad sa kanyang kasalanan? Ibinigay si Jesus. Ibinigay si Jesus para mapatawad po tayo sa ating mga kasalanan. Ganon po kabait ang Diyos. Ganon po kung magmahal ang Diyos. Isipin niyo po, yung Kristo sa langit na walang katawan, binigyan ng katawan ng Diyos upang siya po ang ipako sa krus. Dito pa sa Roma, ang sabi ni Apostol Pablo, ito po, basahin natin sa chapter 5 verse 6. Sapagkat noon tayo maiina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga kasalanan. 7. Mahirap mangyaring ihalay ni naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Kahit na maaring may mga has na gumawa nito halang-alang sa isang taong mabuti. 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. Verse 9. Yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Verse 10. Dati tayo makahaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Amen. So, maliwanag po, siya po yung namatay, halang-halang sa ating mga kasalanan. Kung walang Yesus na namatay sa ibabaw ng krus, wala tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Susunugin ng Diyos ang mundong ito. Lahat tayo masusunod. Kung doon, pinalubog ng Diyos ang mundo ng dagat, ng tubig, ngayon naman po susunugin ang mundo natin. Kung hindi tayo mapatawad, lahat po tayo tostado ang dating. Ano po? At salamat sa Diyos. God is good. Ibinigay ang kanyang anak. Amen. Ano po? Praise the Lord. Ano po? Napakaliwanag po, Anong sabi ni Apostol Pablo? Nuhoy, nabubuhay kayong, kahaway kayo ng Diyos. Ito po yung nakita ni Pablo, Ulitin nga natin.
Sabi niya rito eh. Simulan natin sa isang basa, Roma chapter 5 verse 6, sapagkat noong tayo may ina pa namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Sino po yung makasalanan? Di tayo. Sabi ni Pablo, lahat ng tao nagkasala. Di tayong makasalanan. Tignan pa natin yung sulat niya. Sa unang Timoteo. Meron siya na sulat na ganito ang nakalagay, ano? Tignan po natin, ano? Ayan. Ito. Sabi niya, unang Timoteo 1:15. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwala ng lahat. Si Jesucristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Kita niyo po? Alin daw ang ililigtas ni Jesucristo dito sa mundo, sa daigdig natin? Ang mga makasalanan. Sino po yung mga makasalanan? Sabi ni Pablo, tayo yon. Dahil tayo makasalanan, ang sabi niya, tayo naging kahaway ng Diyos. Kahaway. Yung kasalanan pala, kahaway ng Diyos. Nagkataon tayo po yung may kasalanan. Kaya lumalabas tayo po yung may kumakahaway sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang kumakahaway. Tayo. Mabait nga po ang Diyos eh. Kahit makasalanan ka, araw-araw binibigyan ka ng libreng hangin ng Diyos. Libreng hininga. Di ba sapat ang pag-ibig ng Diyos na yan? Kaya ang Diyos po, hindi siya nagagalit sa atin. At hindi po tayo pinaparusahan ng Diyos. Sa kabila ng tayo po ay mga makasalanan. Tignan natin ang sulat ni Juan. Ano naman ang nakalagay po rito? 1:17. So, simulan natin sa 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya kanyang kaisisang anak, upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita niyo po? Hindi po tayo parusahan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo. Sa kabila ng tayo po yung mga makasalanan at kahaway natin ng Diyos. Ibig lang sabihin, siya na po ang gumawa ng parahan para po tayo mapatawad sa ating kasalanan. Anong ginawa ng Diyos? Pinadala ang kanyang bugtong na anak dito sa mundo na ating kinalalagyan. Tandaan niyo po, hindi taga-daigdig si Jesus. Taga-langit po siya, anak siya ng Diyos na buhay. Nung nando sa langit, isinugo dito sa ating daigdig. Kaya sabi sa Biblia kanina, naparito sa daigdig. Paparito pa ba sa daigdig kung taga-daigdig na si Jesus? Hindi po. Taga-langit po kasi siya. Kaya sinugo ng Diyos dito sa ating daigdig upang siya po ang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kasi po, kahit na
Ayon sa batas, maghahandog sila ng hayop, pero hindi na po nagustuhan ng Diyos ang ginagawa ng mga tao noon. Kaya pagpasok ng bagong tipan, si Jesus na po ang bagong handog upang tayo po ay mapatawad sa ating kasalanan. Ano lang ang gagawin mo, kaibigan? Sasampalataya ka lamang kay Jesus. Ang nakalagay sa 1:3 gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya pinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya. Kay Jesus po, sino man sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa oras pong ito. Napakaliwanag po ang iyong mga layunin, plano para sa aming mga tao. Hindi mo po gusto na mapahamak kami, kundi ang gusto mo, magkaroon kami ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ito. Nawa yung makikinig ng bidyong ito, basbasan mo po ang kanilang puso at isipan, ang kanilang sambahayan. Kung sila man po ay may bigat, paghahanin mo po ang kanilang buhay. Kung may mga sakit, yung pagalingin po sila. Hallelujah. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Once again, kaibigan, gaya ng dati, like, share. Kayong mga nasisiran, mag-subscribe naman po kayo, ano? Kayong mga nasisiran, i-share ninyo sa iba. Malay ninyo, magindahan ito upang mabuksan ang kaisipan ng mga taong nanonood ng aking munting video. Ito po, muli ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Hanggang sa muli, ito po ang programang ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Nandito na lamang po. God bless us all. Bye-bye!